Okay lang po ba ulit? Palakpakan po natin si Lord. Yan. Sa testimony po natin, sure ako si Jesseline wala ngayon dito kasi mamaya siya sa service pag si Rose na yung nag-preach. Pero si Jesseline po ay isa sa mga testimony na meron po tayo na talagang kumbaga feeling natin minsan no walang yung mga estudyante na ini-engage natin or sinashare natin ang gospel ay hindi nakikinig yan. Minsan pa nga ang pag bigyan mo ng verse, sabi niya bibigyan ka ng horoscope. Yan. Pero dahil sa power ni God na kumikilos sa bawat nag-share ng gospel and also sa buhay ng mga estudyante, nakikita natin yung pagbabago na nangyayari sa mga students na dinadisciple natin. Sino po sa inyo dito yung grateful at thankful kay God dahil doon? Ayan. And the good news is lahat po tayo dito ay parte ng kung ano yung ginagawa ni God sa lahat ng campus na meron po tayo. Sa pag-pray nyo po, sa pag-support nyo po, na-extend, kumbaga, yung gospel. And siguro, pag tumingin po kayo dito sa part na to, yan, ang ating stage, makita nyo po dyan, parang no, yung malaki, yun lang ata yung pupunta sa langit. Joke lang. Yun yung sabi ng, Pero, isa po ito sa mga kumbaga buhay na patunay na tunay na tapat ang Diyos sa atin. Parang minsan nung before po, yung mga campus na malalaki ay hindi pa tayo pinapapasok dyan. Naalala ko pa nung estudyante ako, PCCM, sila Kuya Lloyd, sila Kuya Bench, naging prayer walk pa kami dyan para nakapasok. Pero ngayon, yan yung isa sa mga major na campus na meron tayo ngayon dito sa May Kawayan. And favor po, no, sana po dun sa maliliit na bilog, hanap po tayo dyan ang pwede nating maipag-pray. And ang goal natin, yung maliit na bilog, small circle ay maging big circle next year. Okay po ba yun? Palakpakan natin si Lord. Pare dyan. Okay po? And right now, I'm excited because we are now on our new series called Lead Last. Yan. Sino po sa inyo dito yung first time mo umattend sa Victory May Kawayan? Yan. Kung first time mo umattend sa Victory May Kawayan, hello. Yan. At kung first time mo sa Victory, yan, tayo si Lord. Ay, hello po. Pwede pong pahinaan konti kasi malakas po talaga yung boses ko. Yan. Okay na po? Yan. Hindi naman po masakit sa tenga? Alright. Tayo po as Victory and Every Nation na movement natin, may puso po talaga tayo sa next generation. That's why every year, isang series na yun, nagkakaroon po tayo ng series na ang focus po natin ay next generation at ang campus so that yung mga tao sa congregation natin ay ma-remind at na-vision cast kung ano yung puso ni God for the next generation. At yun po yung pag-uusapan natin sa series po natin. We're going to talk about leadership yan today and susunod na linggo. And we hope na lahat po yun ay sama-sama nating mapakinggan. And as we dive in sa topic na pag-uusapan natin about lead last, may tanong po muna ako sa ating lahat. Sino po sa inyo dito yung naranasan mo ng magkamali? Ay, lahat, syempre, no? Para pag hindi, para ibas may siniko, di ba? Kanina lang nagkamali ka. Para ganyan. Ayaw po natin, hindi po tayo nag-aaway po dito. Pero kumbaga, at some point, di ba, kahit sabihin po natin medyo mabait po tayo, lahat po tayo ay nagkamali sa, kumbaga, iba't ibang things na ginagawa natin or iba't ibang bagay na meron tayo. And sabi pa nga ng ng meme, di ba? Kung kilala niyo po si Ninya, yan. Sabi po ni Ninya, di ba? What if yung nai-imagine mo na bigla kang sumakses, ay mali pala yung step by the step mo. 'Di ba? What if yung goal na we think na ito yung tama or ito yung pinaka gino-goal natin ay mali pala kung paano natin siya nagagawa. 'Di ba? For example, katulad ng pagluluto. Sino po ba dito yung nagluluto? Ako po, favorite ko po yung pagluluto. Simula nung nag-asawa po ako, feeling ko may na-unlock na skill sa akin. Kasi may pagkakataon po na ang ulam ay kaldereta pero parang nagiging mechado. Oh, may mga pagkakamali, di ba? May pagkakataon po na ang ulam ay, kumbaga, pinagluto ko sa asawa ko, sabi, parang gusto ko ng kutsero. Pero parang menudo yung nangyari. Di ba? For example, mga ganyan, di ba? Parang parehas naman beef, okay lang yan. Okay? Or for example, hindi lang po sa pagluluto, no? Ano pa po ba mga example na meron tayo? Is pag bumabiyahe. Sino po di mahilig bumiyahe? Yan, mahilig pumunta mag-travel yan. Siguro po kapag mahilig tayong pumunta sa mga beach, yan, galaan, di ba? May mga pagkakataon na feeling natin, alam na natin na ito yung daan, dito tayo pupunta, at sure ako kasi may Google Maps ako,
pero yung daang dinaanan mo ay papunta na palang Narnia. Yan. O papunta, sabi sa mga bata, papuntang Konoha na. 'Di ba? Yung daang pinuntahan mo. Ibig sabihin, kumbaga, parte ng buhay natin bilang isang Kristiyano ay, kumbaga, nagkakamali. 'Di ba? And may mga pagkakataon na minsan, kahit okay naman yung motivation natin, may mga bagay na, kumbaga, pinupursu tayo, na ginugol tayo, but at some point, sometimes we think na tama to, but makita natin minsan yung mga reality na parang hindi ata tama yung ginagawa ko. When we realize yung mga bagay na yun, are we willing to change our ways para mas makuha yung mas magandang goal? Or okay na tayo doon? Are we willing kaya na ibahin yung perspective natin? Okay? Kasi may mga pagkakataon na ang nakakatakot na yung pagkakamali na na-encounter natin with our decision ay hindi lang natin siya na-encounter sa pagluluto or sa pagta-travel natin. But most of the time, specifically sa pag-uusapan natin, sa pagli-lead. Okay? Right now, as we talk about the word leadership, there are times na pag pinag-uusapan natin yung term na leadership, para makita natin na yung topic na to, pag pinag-uusapan inside the church, feeling ko pang youth lang siya. Parang, siguro kung hindi naman pang youth, baka feeling ko, hindi ako yung mga taong medyo pang lead. But guess what? Yung leadership and its expression and principle ay timeless. Diba? Worldly man yung tingin natin sa ways to lead or nasa biblical man, but leadership ay nangyayari siya at dapat ginagawa siya at kumbaga dapat aware tayo generation man before or even sa current generation natin. Like for example, when we look at our government right now, yan, medyo maano to, no? Medyo sensitive topic. Diba, sino sa inyo dito yung nililook forward mo na hopefully sana yung mga leaders natin ay maging maayos yung pag-lead sa atin? Tama? Ba kahit ano man yung kulay mo dyan, kahit green man, red, pink, yellow, magenta, fuchsia, meron pa ba ganun? Yan, for sure, ang goal natin, ang pinag-pray natin bilang isang Kristiyano ay sana nakita nila yung tamang way ng pag-lead sa ating bansa. Diba? At the same time, hindi lang sa gobyerno, even sa trabaho natin, and even sa family natin. Yan, nilagay ko po talaga family. Diba? Sino sa inyo dito yung, kumbaga, before yung family, sa workplace, gusto mo na yung mga nag-lead sa'yo ay talagang tama yung pag-lead at may integrity? Na lahat po tayo, and even sa family po natin. Diba ako, baby man yung anak ko ngayon. Yan, pero ang hope, ang goal ko, diba, ma-lead ko sa kanila, ma-lead ko sila, yung influence ay talagang ma-direct ko, yung ako baga maituro ko si Jesus Christ sa kanila. Kasi lahat tayo at some point, feeling man natin, hindi para sa atin yung leadership, pero naniniwala tayo at lahat yon ay kumbaga ginagawa natin. Even sa next generation. So as we talk about yung pag-uusapan natin today, ang goal natin ay makita at tanungin kumbaga yung question na to evaluate our understanding of greatness and embrace Christ-like service as the measure of leadership in God's kingdom. Pag tinanong ko, kunyari, pag naglagay ako ng word na leadership dito, for sure, we have a lot of different definition or kumbaga expression of what leadership is. But right now, as we look sa scripture, ang goal natin ay ma-evaluate natin. Hindi agad sabihin na mali yung way natin to lead. But i-evaluate natin at maakap natin kung ano nga ba yung sinasabi ni Christ sa pag-lead at sa pag-serve sa kingdom niya. Okay po ba yun? I may invite everyone to stand. Okay, tatawagin ko po ang mga student leaders po natin, Kiara, to read our passage in Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Yes, sige po. Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Yan. Kung nandun na po tayo, sabihin po natin, Amen. Okay. Let's read in verse 20. Then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, and kneeling before him, she asked him for something. And he said to her, "What do you want?" She said to him, "Say that these two sons of mine are asleep, one at your right hand and one at your left, in your kingdom." Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?" They said to him, "We are able."
He said to them, "You will drink my cup, but to sit with those at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." Verse 24. And when the ten heard it, they were indignant, and at the two brothers but called them to him and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones authority over them. It shall not be so among you. But whoever would be great among you must be servant, and whoever would be first among you must be your slave. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Okay, let's pray. Lord, today we ask for your grace. Yung pagsama mo, Lord. Yung pag-enlighten ng Holy Spirit about the Word of God. Lord, we long for a good leadership, Lord. We long na hindi lang ito, it's not about the government, but it's about how we live our lives to influence, to share the gospel, and Lord, to take lead sa kung ano man yung bagay na binigay mo sa amin. Lord, ang prayer namin today ay makita namin, Lord, yung salita mo. Lord, help us. Give us the grace to have this kind of humility, to assess ourselves. Lord, ano ba yung mga bagay na mali sa perspective namin at paano namin yun may a-align sa salita mo. Lord, we ask for your grace and guidance. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makaupo na po tayo. Yan po. Yan. When we read yung passage na binasa po natin, at first, makikita po natin dito, sabi, "Then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, and kneeling before him, she asked him for something. And he said to her, 'What do you want?' She said, 'Say that these two sons of mine are to sit, one at your right hand and one at your left in your kingdom.'" So pag tinignan po natin yung passage na binabasa natin, sa unang glance po natin, hindi pa agad natin makikita yung leadership na tinitignan natin. But what the mother of the disciples are trying to do here is to ask for possession para sa mga anak niya. Okay, ngayon pag tinignan po natin siya, what's happening here? Para makita po natin yung bigat na ito. Gusto ko po makita natin yung scenario ng sinasabi dito. Ano po yung sabi ng mother dito? Ano yung sabi ng nanay? "Grant that these two sons of mine may sit, one at your right hand and one at your left." Okay. Siguro hindi ko na po kailangan masyadong explain nun, pero even sa kultura po natin ngayon, pag sinabi mo na, kunyari kay Jesus, pwede bang yung isa kong anak ay nasa kanan mo at nasa kaliwa mo? It means na yung mother, di ba, hindi lang pwesto or upuan yung hinihiling niya kay Jesus. But ang hinihiling niya ay status and at the same time position para, kumbaga, magkaroon sila, kumbaga, besi-besi sila ni Jesus Christ. Ngayon, pag tinignan natin, we might think na yung request ng mother na to ay normal lang naman. So bilang isang nanay, gusto naman ng mga nanay na maibigay yung best seat o kaya best experience para sa mga anak nila. But isa sa mga bagay na interesting here na magpapabigat dito sa request ng mother ay yung verse before nating binabasa to. Okay, ano po yung verse na sinabi po doon? And Jesus, ito po yung verse na bago po niya i-request. "And Jesus was going up to Jerusalem. He took the 12 disciples aside, and on the way he said to them, 'See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man,'" he is pertaining to himself, "'will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death, and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day." So ano po yung nangyayari dito? Jesus was presenting the kind of glory that he is about to face. He's presenting the kind of task and yung mission na gagawin niya sa mga disciples. Anong klaseng mission yung gagawin niya? Anong klaseng task? Diba? He will be betrayed. Ano pa po yung makikita niyo doon? He will be condemned. He will be mocked. He will be flogged. And he will be
crucified. So makita natin na si Jesus ay nasa momentum na i-impart sa mga disciple na ito yung klaseng mga bagay na pupuntahan ko at kahihit-nanatnan ko. But makita natin na after sabihin ni Jesus yung mga bagay na yan, anong request ng mga anak at ng nanay? Status and position. Diba parang ito yung mga nasa pelikula, na yung alam niyo yung mga lolo na medyo maghihingalo na. Tapos ang sabihin, "Lo, magkano yung makukuha ko sa pamana?" 'Di ba? Medyo gano'n yung nangyayari dito. Nakikita niyo po yung tension? Kaya pag binasa natin yung verse 22, na sinabi ni Jesus doon, hindi niyo alam kung ano yung mga hinihiling niyo. Because makita natin, Jesus was anuhan na lang ako sa Jesus was talking about suffering. Jesus was talking about at the end of the day, yes, mabubuhay ako, but ito yung mga bagay na ma-experience ko. He's talking about suffering, but the disciples were talking about status. Sino po yung ganyan yung gusto niyong kausap? Jesus was talking about, he was preparing for the cross, yung i-carry niyang sacrifice for the world, but yung mga disciples are talking about thrones, possessions, and dominions. Makita po natin yan. And ano yung gustong ipakita sa atin ni Matthew dito? Gusto niya ipakita kung gaano ka out of sync yung mga disciples when kumbaga, Jesus is teaching them about leadership, about how to be great in God's kingdom. While Jesus is focused on giving His life, yung mga disciples ay focus sa pag-gain ng position. Kumbaga pag tinignan natin, Jesus was preparing for His sacrifice while the disciples were preparing for their promotion. Makita po natin yan. And I believe that Jesus is not, kumbaga at some point disregarding the idea kung paano maging great. Okay? Hindi po sinasabi ni Jesus Christ na wag mong i-desire na maging great. When he talks about the idea of siya ay mabubuhay after 3 days, pinapakita niya na lahat ng mga mananampalataya sa kanya ay ito yung magiging mangyayari, makakasama niya. But pag tinignan natin dito, the very important thing here is that for Jesus, greatness and honor is always connected to service and sacrifice. Yan yung makita po natin. For Jesus, yes, ang goal niya ay for all the believers to experience yung pagiging anak, yung royal priesthood na tinatawag, na lahat tayo ay anak ng Diyos. But at the same time, hindi yun sa kung paano nag-work yung standard ng mundo. Pag tinignan po natin kung paano nag-work yung standard ng mundo, when we talk about greatness, when we talk about recognition, when we talk about yung influence, most of the time, ang makita natin, we need to be on top. Kailangan kumbaga magawa natin yung mga bagay na to. But what Jesus is trying to say here is that yung greatness in God's kingdom ay connected sa service and sa sacrifice. Tayo po, di ba? Tayo po lahat at some point, lahat po tayo ay may mga influence. Di ba? Lahat po tayo, kung hindi man yan sa work, kung hindi man yan sa mga victory groups na meron ka, possible na sa pamilya mo. But sometimes, we think ba, kumbaga, may mga pagkakataon na ako bagong may asawa, nagkaanak, and at some point, yung parang the world will tell us na pag ikaw ay kumbaga yung the man of the house, may ganun quote unquote na kumbaga may mga ganung memes sa TikTok na kumbaga yung baso ikaw dapat yung magdadala sa lababo. Kaya ka nag-asawa pa. Tapos bibiglang kukuha ng baso mo, ano mauutusan ka na pala bigla. Ganun kumbaga, nakakatawa lang yung example na yun, but at some point nakita natin na ganun nag-work kung ano yung leadership sa mundo. But in God's kingdom, it's about sacrifice. It's about service. And pag inassess natin yung
sarili natin ngayon, kamusta yung service ko sa mga taong nililid ko? Kamusta yung sacrifice na ginagawa ko sa mga taong gusto kong bigyan ng influence? This is very important. Okay po? When we look at this verse, in verse 22, says here, Jesus answered, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink?" They said to him, "We are able." Diba? Pag tinignan natin, ay, edi kaya mo naman pala, sige na. Okay na yan, go na. But pag tinignan natin dito, makikita natin, this is very important. Because most of the time, diba, it's okay. Kumbaga, when we talk about being great and leadership, sige, it's all about sacrifice and it's all about service. But sometimes, there are times when people are willing to sacrifice. Diba? May mga tao willing sila to sacrifice. Willing silang to do hard work sa ginagawa nila. Willing sila to endure pain. Willing to suffer. But the question is not, are you willing to sacrifice? The question is, what are you sacrificing for? Kasi katulad ng mga disciples, nung tinanong sila ni Jesus, "Are you able to drink the cup that I'm about to drink?" Anong sagot nila? Yes, kaya namin. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na kaya naman nating lahat gawin for the sake na magka-promotion tayo. Na medyo magkaroon tayo ng influence, kaya natin magkaroon ng sacrifice sa mga ganong bagay. But ang pinaka-question na pwede nating gawin sa mga bagay na yun, ginagawa ba natin siya for ourselves or to serve others for the sake of God's kingdom? Kasi for example, ikaw ay isang estudyante na pag tinignan ka ngayon, ang laki ng eyebag mo. Bakit? Kasi willing kang magpuyat para makapasa. Wala po bang nagpupuyat? Mas okay na may tulog kaysa may ayan, may review, sabi nga ng iba. Yan. Pero pag atleta ka, 'di ba? Pag Alex Iyala, lagi kang gaganon na para kayanin mo, 'di ba? And even pag yung mga tao na nasa corporate world, they're willing to do this, na hindi matulog din, na gawin yung mga bagay, minsan nga even relationship ay nagiging at stake para lang magawa nila or makapunta sila dun sa status na gusto nila. But ang tanong ay, para sa'yo ba yan? Or it's sacrifice for others for God's kingdom? Actually, hindi lang yan sa quote-unquote mga secular things, but even in the ministry. The people can sacrifice countless hours. Not because they love Jesus, but kumbaga, they want recognition, influence, or platform. Ako po, kumbaga, pwede po sa akin na may ganong temptation na ako ay magpupuyat at sa kakagawa ng preaching, pinaganda ko, may mga quotable quotes pa ako, without personal devotion with the Lord. Or hindi ko iniisip na ito ay sinasacrifice ko so that others ay makarinig ng gospel. Pero ang goal ko ay hindi, para medyo gumanda ang tingin ng iba sa akin. Pag nagpuyat ako, maganda, marami akong quotable quotes, magkakaroon ako ng influence. Pwede po yun sa ministry. Sacrifice alone doesn't make us Christ-like. Pag tinignan natin, it's the purpose of our sacrifice that matters. In this world na laging sinasabi, no pain? Oh, alam na alam ah. Pero tayong mga Kristiyano, ang goal natin, sana ang masasabi na natin, my pain, others gain. Diba? In this world na puro it's about me. Sacrifice, sige, ay ganda na, biblical yun sige, sacrifice ako. Pero for myself, ang hope natin ay my pain, others gain. So that others can encounter Jesus Christ. At the same time, yung sacrifice itself is for God's kingdom. Pa-skip na lang ako niyan. Yung next slide na. Sabi dito, we can endure hardship for our own glory, or we can embrace sacrifice for God's glory. So sa mga desisyong gagawin natin mamaya or bukas,
Pili po tayo. Again, magagawa talaga natin yung pag-sacrifice. Magagawa natin yung pag-serve. Pero pag feeling natin, pag may pagkakataon na parang nalagay ko na naman yung sarili ko dito parang it's about me na naman ekis na natin yun. May mga pagkakataon pa rin talaga na ginagawa mo to for yourself, pero ang hope natin that in this community, ma-practice natin at isa puso natin yung service and yung sacrifice para sa isa't isa. Okay na, as we go to the second point, makita natin that until we understand and embrace Jesus' mission and sacrifice, we will never understand what true greatness really is. Katulad ng disciples na pinag-usapan natin kanina, hangga't hindi nila naintindihan kung anong klaseng Messiah si Jesus Christ, naakala lang nila si Jesus Christ ay yung Diyos na magbibigay sa kanilang tinapay, na hatiin kahit ano yung dagat, o siguro magpapatigil ng bagyo. Kung ganun lang yung tingin nila kay Jesus Christ, at hindi siya ang suffering servant ni God, siguro mag-iiba yung tingin din natin kay God. Kung ang tingin lang natin kay God ay parang genie, I don't think makikita natin na ayoko mag-sacrifice. But again, Jesus is the suffering servant na meron tayo. And because of Him, we can sacrifice, we can serve others, we can pray for them, we can do things for their gain. Because ganun po yung ginawa ni Jesus Christ. Next point po natin, kung kanina, yung idea natin is the misguided view, ngayon naman po ay the transformed view. Ano ba yung transformed view na tinutukoy po dito? Sabi po dito sa verse, and when the 10 heard it, they were indignant at the two brothers. But Jesus called them to him and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you. But whoever would do great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave. O pag tinignan po natin, parang, ano ba kayo guys? James and John, ang yabang nyo naman, kaya sila na nagalit. Pero sabi ng ibang mga Bible scholar, kaya sila nagalit, ay dahil inunahan silang magtanong. So kumbaga the pride and the desire for the wrong desire for position and status ay hindi lang nangyayari dun sa dalawang disciple, but even sa lahat ng disciple. Yun yung problema. That's why ito yung sabi ni Jesus sa kanila sa verse 25. Jesus called them to him and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Anong sabi ni Jesus? It shall not be so among you. Kumbaga, notice what Jesus is trying to do here. Notice, kumbaga makita natin that Jesus doesn't say that yung Gentile leadership is always evil. Na yung mga hindi nakakilala kay Lord, leadership nun, mga masama na agad. Okay? Pero ano yung gusto niyang ipakita dito? Na in-explain niya na, sige, may concern tayo about status, position, and leadership. Yan. So nagbigay siya ng example kung ano yung nangyayari sa mundo. Sa panahon nila, when you look at same context, position, leadership, being great, it's about power. Nakita po ba natin sa panahon natin yon? Kailangan ko po bang di ba? Makita natin, leadership, influence, it's about power. Ano pa? Sa panahon nila, it's about control. Sa panahon po ba natin? Parang hindi na, mabait na po eh. About control, ano pa? It's about status, authority, and recognition. Sa panahon nila, and I believe that even sa panahon natin ngayon, the higher your position, the greater you are considered. Kaya nga 'di ba pag may pera, may say. Pag sa daan nangamote ka, 'di ba gaganunan mo lang, okay na. 'Di ba pag uy ano 'to, may wangwang. 'Di ba pag may influence ka, may position, recognition, most of the time, yung mga tao na natataranta agad, sige bigyan na ng ganitong bagay.
Kasi ganun siya nag-work kung ano yung sinasabi dun sa mundo na yun. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Hinipe sila, eh, 'no? Ito yung klase ng leadership sa mundo. But sabi ni Jesus, "It shall not be so among you." And I believe that is very radical. Bakit? Kasi 'pag tinignan natin sa context ng first century Jews, they were oppressed by Roman, kumbaga yung nation ng Roman Empire. And kung ba yung oppression na yon, hindi lang yun yung parang tinaasan niyo yung tax. Well, mabigat na rin yun. Pero lahat yun, kumbaga yung oppression, pagpatay, lahat ng bagay, ginagawa sa kanila. And I believe, kumbaga imagine yung mga first century Jews na bubuhay na yon. For generations after generations, sinakop sila ng Babylonian Empire, ng Persia, ng Greece, and ngayon ng Rome. And I believe they long na magkaroon din ng status and position para parang i-overthrow kung ano man yung mga bagay na nag-o-oppress sa kanila. Kung makita natin yun. That's why, nung sinabi ni Jesus Christ that it shall not be so among you, parang, sayang naman, Lord. Parang ito na yung pwedeng maging way, eh. Parang, sige hindi ko, kumbaga hindi na power sa power, gagawin din namin to. Ito yung i-desire namin. Di ba? Hindi lang yung sa panahon, but even ng panahon ni Rizal. Di ba? Na-oppress tayo ng anong nation? Spain. Di ba? And at some point, di ba, they long na maging matalino, na mag-aral sa ibang bansa, na magkaroon ng ganito, so that matapatan nila yung power, yung glory, yung status. Kung ano yung nangyayari before, ay at the same time, I believe na napapansin pa rin at nakikita pa rin natin siya sa panahon natin ngayon. Okay po? Actually, yung next example ko, hindi ko na po ilalagay yung picture, pero di ko po alam kung nabalitaan nyo na yung na in-interview si Riza May. Riza May Dizon. Di ba parang meron daw, hindi ko siya kay Tony ba yun? Basta parang in-interview siya, parang nung bata daw siya, may kumbaga nangungut siya sa kanya, nung nalaglag niya yung base, parang mas mahal pa yan kaysa sa buhay mo. So ang ginawa niya, nung medyo sumikat na siya, nakapag-ipon, binili niya yung bahay, ng malaking bahay nung nangut siya sa kanya. Di ba? Hindi ka, kumbaga pag ginagawa natin medyo encouraging, eh, no? Bilhin ko rin kayong bahay ng mga nangaano sa akin, ng mamata sa akin. Di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam, ipahiya mo sila. Di ba? Actually, habang sinasabi ko pa rin po yung before, hanggang ngayon, while stating that example of Riza May, medyo nag-struggle ako kasi, Lord, yun naman, inaway naman siya. Parang baka pwede na barbagulin ko na rin. Pero pag tinignan natin yung sinasabi ni Jesus Christ dito, di ba ano yung sinabi niya before manghingi ng ano yung mangyayari sa kanya? Iko-flag siya. Lahat ng bagay, iko-crucify siya. So I believe that even sa context ni Riza, yes, ayaw natin syempre na magpa-api. Pero I believe it's also applicable. That it's, kumbaga pag sinabi ni Jesus Christ, it shall not be so among us. Na pag tayo ay natatempt na, natignan, gaano ka mahal yung bahay mo, yung titulo mo, bibilhin ko yan. Or natatempt na tayo na gumante, or i-pursue na lang gantong bagay na galing ka sa ano yun, Coach Bench? Sa lusak, di ba? Yung galing ka sa mga parang putikan, tapos magaganon ka, no? Papakita mo sa kanila kung sino ka. Pag na-attempt na tayo dun sa bagay na yon, tandaan natin sinabi ni Jesus Christ dito. Ano sabi niya? It shall not be so among you. My last point, and I will end with this, the perfect view. Sabi, true greatness is not found in being above others, but in pouring yourselves out
for others. Last point, the perfect view. Kung kanina, ano yung point number 1 natin? Misguided view. Yung pangalawa, transform. Galing ah, nag-review ah. Nakakalimutin na yun, no? And lastly, the perfect view. Ano yung perfect view na pinapakita ni Jesus dito? Sabi, even, ano yung pinaka-perfect view, perfect example, even as the Son of Man came, not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. This is very vital and very important. Bakit po? Kasi kung at the end of our preaching, sasabihin ko lang na ito kasi yung dapat, ito yung mas maganda, ito yung pwede nating gawin para sa ikakaunlad ng bansa, magiging moralistic lang po tayo. Na wala po tayong kinaibahan sa ibang religion na kailangan mo gumawa ng good works para lang ma-appease si God. But in Christianity, it's different. It's not moralistic. It's Christ-centered. Kasi yung good things na pwede nating gawin ay magagawa lang natin because of Jesus' sacrifice on the cross. Na kahit tayo po dito ay parang mag-super science at umire na sige, mag-sacrifice ako para sumaya ang mundo. Moralistic lang po tayo nun. But if hindi tayo magtitiwala sa finished work ni Christ na magpapabago sa isip at puso natin, wala po tayong kinaibahan sa lahat, sa iba. But bilang isang Kristiyano, dun po tayo, kumbaga yun po yung kinaibahan po natin. Sabi po dito, the reason that this kind of servanthood is possible is because Jesus' servanthood in going to the cross releases us from the power of sin, which is pride and self-centeredness. The reason kaya nating isantabi yung mga personal gain natin. The reason bakit pwede natin, sige, paunahin na yung iba. The reason bakit pag may nag-cut sa atin sa NLEX talaga o kahit sa MacArthur Highway, di ba? God bless you. Ganun na. Hindi mo nakahabulin. Yan. O yung iba pa mo dito, winawangwangan. May wangwang. Ayan, di ba? Di ba? Hindi mo nabubusinahan ng sobrang tagal. It's because yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross ay yung nagpabago sa puso natin. So that we can serve others. Di ba? We can serve the next generation. Di ba? Yung reason, di ba, bakit kaya natin, di ba, mag-serve sa campus ministry? Di ba? Maraming salamat po sa mga, natin, mga serving teams sa outreach. Na may mga trabaho, may pamilya. Pero, kinakaya pa din. Minsan, hindi mo naman necessarily kailangan pumunta dun sa campus. Minsan, to pray sa isang student, okay, one-to-one mo, o tara, one-to-one tayo, libre na kita ng McDo. O, yan. Di ba, ganung mga simpleng bagay. Bakit kaya natin gawin yung mga bagay na yun? It's because of the death and power of Jesus Christ. And kung titignan po natin, no, hindi lang po si Jesus, hindi lang po siya, it's about the perfect example. But pag pinakita po natin, yung true greatness is perfectly revealed in the person and sa mission ni Jesus Christ. And as we end our topic today, I hope na yun po yung makita natin. That in this world, we have a lot of definition, a lot of expression ng mga bagay-bagay para masabing nag-lead ako, para parang masabing great ka, para masabing may say ka. But in God's kingdom, it's an upside down principle. And siguro sa oras na to, let's take this time to assess kay God, to assess our heart, at i-offer to kay God. Lord, kamusta ako sa mga bagay na to? Maybe nasa time ako or nasa posisyon ako na feeling ko, hindi naman to nag-make sense sa akin. Parang pang bata na lang yan, pang mga youth na lang yan. But I believe
Siguro later paglabas natin dito, pagpunta natin sa pamilya natin, pag may nakausap tayo, makita natin yung importance that this is the direction of Jesus Christ. Sacrifice and service. Pag tinignan po natin yung mga points natin, it reveals the very gospel of Jesus Christ. Ano po yung una? Yung point number 1 natin? It's misguided. It pictures the sin that we long na kontrolin po yung sarili natin. Parang it's a picture of the Garden of Eden. 'Di ba? Na gusto natin after mag-sin, gusto ko it's about me. It's about kung paano ko masaserve yung sarili ko. But the good news is, there's point number 2. May transformed view. May direction si Jesus Christ. Kung paano nakita. Yes, the world functions like this, but sa kingdom ni God, ay ibang bagay. And yung third point po natin, ito yung nagsisil dito kumbaga sa gospel. Because yung perfect view of greatness and leadership, power and recognition, ay katulad ng pagkamatay, pag-sacrifice at pagmamahal ni Jesus Christ. And that's the picture of leadership shaped by the gospel. Let's come before the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat, Lord. Because, Lord, you've allowed us, Lord, to see this, Lord, and to understand your love, God, para sa amin, Panginoon. Love to the point of sacrificing and laying down your life for us. Lord, we just want to say sorry, God, sa mga pagkakataon, Lord, na iba yung tingin namin, Lord, kung paano maging great in your kingdom. That there are times na it's about power, it's about possession. That there are times na nakapag-power trip pa kami, God. Because feeling namin, ito yung makapagbigay ng satisfaction sa amin. Lord, we are very sorry. And Lord, right now, we want to embrace what kind of Savior and God like you, Panginoon, you are. That you sacrifice, Lord, for us. That you lay your life for us, Panginoon. And Lord, our prayer, God, is maisabuhay namin, Lord, yung bagay na to. We pray na sa paglabas namin dito, sa pagkausap namin sa mga ibang tao na feeling namin, Lord, parang wala naman to, but Lord, help us na mag-act according sa gospel. Na pag may kinausap kami sa pamilya namin, it's not about the possession, sa dami ng sweldo, ako yung may say. But it's about the sacrifice. It's about the kind of leadership that Jesus demonstrated. Lord, maraming salamat. Because you died for us. You ransomed us. And because of that, Lord, we are cleansed, Lord, dun sa sin na yun. Lord, this time, we want to respond in worship. Lord, we want to give back, Lord, yung mga bagay, yung buhay namin, to offer ourselves to you. Lord, maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po tayong lahat. And right now, we're going to respond in worship. I-offer natin kay Lord lahat ng mga nasa isip at puso natin. Here I am, oh Lord, you can have all of me. Before your
blessed by the reading of the word. See, I just wanna pray for all of us today. Sabi ni Coach Ron, there's a misguided view about leadership. And Jesus affirmed it. Sabi ni Jesus, the Gentiles lord it over them. That the Gentiles are craving for authority. And that's probably who we are. There's something that's in our heart that we're craving for our own glory. And it reflects maybe in your work, in your parenting, in how you treat others. Pero ang gusto natin is to look at the perfect view, the transformed view, and the perfect view that Jesus has about leadership. And I just want to pray for all of us. If you're saying that deep in your heart, there's this misguided view of leadership, of glory, of authority. And you're saying, Lord, what I want is your view about leadership, sacrifice, service, giving the glory unto God. If that's you, can you please raise your hands? I just want to pray for all of you. Lord, we repent God for all the times na yung heart namin are misguided when it comes to leadership. When it comes to having authority, when it comes to having control and glory and power, all of these things, God. And Lord, we acknowledge that these things hurt you because this is not your design. But what Jesus showed us is that there's a better way to do leadership. And that is to serve, to sacrifice, to give ourselves for your glory, Lord, for your glory alone, not for us. So we're lifting not just our hands, but we're lifting our hearts to you, asking you, Lord, to transform us. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.